I don't believe there's gonna be an afterlife. Sir Marwin, kailan po kayo tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Jesus Christ sa halip po na sa inyong kabutihan at religion? Upon hearing all those things, I think as soon as possible. Tayo po, bilang tao, tayo ay different, sabi ng Genesis 1:26, and that we are created in the image of God. So meron po tayong kaluluwa, blueprint or imprint ng Diyos sa atin. Palagi niyo, sir, saan pupunta yung kaluluwa niyo once kayo po ay namatay? I don't know, bro. To be honest, I don't know. Palagi niyo, sir, mabuti kayong tao. I guess. Sabi po ni Jesus Christ, there is no one good but God, na merong moral perfection at ang Diyos lamang po ang morally perfect. At ang tao po, sabi ng Romans chapter 3 verse 10, ay makasalanan. Now, sir, subukan lang natin i-test based sa 10 commandments kung tayo po ay mabuting tao or makasalanan. Okay lang po ba yun? Yeah. Sige po. Commandment number 9, sabi po ng Bible, ay huwag tayong magsisinungaling. Palagay niyo, sir, mga ilang beses na po kayo nakapagsinungaling sa buong buhay niyo? To be honest, maraming beses na. So, ano pong tawag niyo sa taong nakapagsinungaling? Makasalanan. Sinungaling, tama po ba? Yeah. Sinungaling. So, kayo po ay? Makasalanan sinungaling. Sabi ng Bible ay huwag kang magnanakaw. So, sir, palagay niyo buong buhay niyo meron na po kayong kinuha na hindi sa inyo. Yeah. Yeah. So, kayo po ay? Magnanakaw. Sinungaling na magnanakaw. Kaya isa po din sa mga utos ng Bible ay huwag kang mangangalunya. Pag sinabi mangangalunya, kukunin mo yung asawa ng iba. Pero ang sabi ho ni Jesus Christ, ang tumingin sa isang tao ng may pagnanasa na hindi niya asawa, siya ay nagkakasala. Palagay niyo, sir, nasubukan niyo tumingin ng may pagnanasa? Yeah. Tignan po natin yung 10 commandments at 3 pa lang yung tinitignan natin at tayo po yung nag-fail. Yeah. So, kung tayo po ay huhusgahan ng Diyos based dun sa 10 commandments, palagay niyo po tayo ay mabuting tao o masama? Masama. Tayo po yung makasalanan. So, sabi ko ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin po, yung mga kasalanan po nating ginagawa ay kailangan po nating pagbayaran. Now, marami pong tao ang akala nila dahil marami silang ginagawang kabutihan, yung kasalanan nila ay nababayaran nila ng kanilang kabutihan. Kaya marami pong taong relihiyoso, gumagawa ng charity, or kung ano-ano pa. Even po sa court, hindi po yun uubra. Kung mga ginagawang kasalanan ay hindi po mababayaran ng ating kabutihan. For example, sir, kayo po ay judge at ako po yung nagkasala. Halimbawa, sir, ako po ay pumatay, nagnakaw. Ano yung sasabihin ko? Judge, pwede bang wag mo na akong ikulong? Kasi mabait naman ako. Ano pong sasabihin ng judge? Uubra kaya? I don't think so. Hindi. Sabihin ng judge, tamang mabait ka, mabuti ka, pero kailangan mo pa rin pagbayaran ang iyong kasalanan. Kung kayo po ay mamamatay mamayang gabi, kayo po ay pupunta sa impyerno bilang bayad sa inyong kasalanan. Yun po ang sabi ng Revelation 21:8. Ano po kaya yung ginawa ng Diyos para tayo po bilang makasalanan ay hindi mapunta sa impyerno? Familiar po kayo? Hinako niya lahat ng ating pagkakasala. So, nangyari po yun 2,000 years ago, paano po kaya yun makakatulong sa atin na haharap sa Diyos sa kanyang judgment at tayo po'y makasalanan? We have to take it as a motivation, I guess, na yun nga, dahil inako niya lahat ng pagkakasala natin. So, He wanted us to go to a safe place, like, yun nga, yung sa langit. Sir, let me share the gospel. No? Ito po yung mahalaga. So, sir po, pwede wag kayo magpa-distract. Okay? So, ito po yung gospel. Yung 10 commandments po ay batas ng Diyos. Kayo po at ako ay nakalabag sa batas ng Diyos. At dahil tayo po ay nakalabag sa batas ng Diyos, meron po tayong parusa ng impyerno. Pero katulad po ng nasa korte, kahit kayo po yung nagkasala, pag dumating po ang inyong friend or tatay, kung sino pa man, at piniyansahan kayo, pwede na po kayong makalaya. Kahit kayo po ang nagkasala, ibang nagbayad, sasabihin ng judge, legally, pwede ka nang makalaya. At yun po ang ginawa ni Jesus Christ. Kayo po ang nagkasala, si Jesus Christ po ay dumating, namatay po para sa atin, in a sense, piniyansahan niya tayo. At pwede na po tayong makalaya sa kasalanan kung, ang sabi ng Bible, tayo ay tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Kristo Jesus sa halip po na sa ating kabutihan. Nagme-make sense po ba yun, sir? Yeah. Sir Marwin, kailan po kayo tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Jesus Christ sa halip po na sa inyong kabutihan at religion? Upon hearing all those things, I think as soon as possible. Yeah. So, sir, pwede ko po ba kayong ipag-pray or may hiya kayo? No, that'll be fine. Yan, That'll so, be fine. pray tayo, sir. Lord, maraming salamat. Na-meet ko po si Sir Marwin. Alam ko po na hindi ito accident at gusto niyo po siyang makatanggap ng walang hanggang buhay. Lord, salamat sapagkat siya po ay nakinig at salamat sa inyo pong salita na nagbigay sa amin ng katotohanan. I pray na buksan niyo po yung kanyang puso at isipan nang sa ganun makita niya
Nakatulad ko, siya po ay makasalanan at nangangailangan po siya ng tagapagligtas. At wala pong ibang tagapagligtas kundi po si Jesus Christ. Lord, baguhin niyo po yung kanyang puso at nawa siya po ay manampalataya kay Kristo Jesus para po sa kanyang kaligtasan. Bigyan niyo po siya ng bagong puso, bagong buhay na nagnanais na kayo po ay malugod at mabigyan po ng kapurihan. Ito po ang aming dalangin. Thank you so much. God bless po. So,